Si Kim Hae-wonjo, isang babaeng nasa high school, ay naglalakad papalapit sa science lab. Nakarinig siya ng kakaibang ingay na nagmumula sa isang metal na hawla. Dahil sa kanyang kuryosidad, lumapit siya at kinatok ito. Naglakas loob si Hae-wonjo at binuksan ang hawla. Isa lamang itong maliit na lab hamster. Dahil sa kanyang pakiramdam ay malambot ang puso, sinubukan niyang laruin ito. Biglang tumalon ang hamster at kinagat ang kanyang daliri. Nagkunwari ang nilalang na parang may na-trigger. Nagwala ito sa loob ng hawla. Nang sandaling yun, pumasok ang guro sa agham na si Mr. Lee. Natarante si Hae-wonjo at sinubukang umalis. Nakita ni Mr. Lee ang dugo malapit sa hawla ng hamster. Hinablat niya si Hae-wonjo habang palabas ito at kinaladkad pabalik sa lab. Para sa mga estudyante, si Mr. Lee ay isang baliw na siyentipiko. Palagi siyang naamoy na parang nabubulok na bangkay. Habang nasa klase, nagsusulat lang siya ng mga nakalilitong teorya sa pisara. Minsan, kapag may inspirasyon, nag-iipon lang siya. Iniwan niya ang kanyang mga estudyante sa kalagitnaan ng klase at tumakbo pabalik sa kanyang lab. Lumalim ang gabi, at dahan-daang nagising si Hae-wonjo. Ngunit ang kanyang mga kamay at paa ay nakatali at siya ay may buzzle. Wala pa sa ibang mga guro ang nakakahanap sa kanya. Kinabukasan, ibinalik ng mga estudyante ang kanilang mga telepono gaya ng dati. Naghahanda na ang lahat para sa isang araw ng klase. Tinanong ni Ms. Park, ang guro sa Baitang 2.5, ang mga estudyante kung nakita nila si Hae-wonjo. Sinabi ng isang kaklase na nawala siya pagkatapos linisin ang lab kahapon. Nakaramdam ng hindi magandang pakiramdam si Ms. Park. Pagkatapos ng klase, tumungo siya sa lab para tanungin si Mr. Lee kung nakita siya nito. Nanatili siyang kalmado at sinabing wala siyang nakita. Pagkaalis ni Ms. Park, pumunta si Mr. Lee sa storage room. Ang nawawalang Hae-wonjo ay nakatali doon. Sumulat si Mr. Lee ng isang tala sa kanyang science log. Nabanggit niya na ang isang estudyante ay nakagat ng isang test hamster. Tinurukan niya ito ng antiviral para mapabagal ang impeksyon. Nakatulong ito, ngunit ilang oras lang ang natira sa kanya. Nagsimulang manginig ng hindi mapigilan ang katawan ni Hae-wonjo. Malinaw na nahawa siya ng isang masamang virus mula sa hamster na yun. Tunay nga, habang nagtuturo si Mr. Lee, sumikap ang virus na mamuno. Naging mabangis si Hae-wonjo. Tulad ng hamster, naputol niya ang mga lubid na pumipigil sa kanya. Hinayla niya ang kanyang mahinang katawan pabalik sa kanyang silid-aralan. Natamba siya sa sahig sa harap ng lahat. Takot na takot si Ms. Park at nagmadaling hawakan siya. Napasinghap si Hae-wonjo na dinukot at tinurukan siya ni Mr. Lee ng kakaibang bagay. Ngunit wala ng oras para ituro pa. Isinugod siya ni Soyuk at ng ilang iba pang mga batang lalaki sa opisina ng nurse. Wala na siyang malay ngayon, umuungol at umuungol. Sa kama, binigyan siya ng nurse ng pampakalma para subukang pakalmayin. Pagkatapos, tumawag siya ng ambulansya para dalhin siya sa ospital. Bumalik si Mr. Lee sa lab at nakitang wala na si Hae-wonjo. Alam niyang, malapit nang maging masama ang mga bagay-bagay. Hindi niya pinansin ang mga tanong ni Ms. Park at dumiretso sa punong guro. Binalaan niya, sila na huwag siyang ipadala sa ospital. Dapat siyang i-quarantine, ngunit hindi pinakinggan ng punong guro ang kahit isang salita niya. Nang marinig niyang tumawag ng pulis si Ms. Park, nawala ng kontrol ang prinsipal. Naisip niya na dapat sana ay inas-ikaso na nila ito sa loob ng opisina. Noon din, 2 detective ang dumating sa opisina. Mukhang kilala na nila si Mr. Lee. Walang tanong-tanong, ipinoposas nila ito. Pagbalik sa klinika, nakaramdam ang nurse ng matinding kirot sa braso nito. Naalala niya ang pagkagat niya kay Hae-wonjo habang iniinom ang gamot. Itinaas niya ang kanyang manggas at nakita ang sugat na nabubulok sa napakabilis na bilis. Maya-maya, namula ang kanyang mga mata. Namumula ang kanyang katawan. Bumaba ang kanyang lagnat at siya ay natamba dahil sa matinding seizure. Maya-maya, isang estudyante ang dumaan sa klinika at nakita ang nurse na nanginginig. Lumingon siya na may nakakatakot at baluktot na mukha. Sumugod siya patungo sa pinto nang may malakas na ungol. Isang mausisang estudyante ang nagsimulang mag-record ng buong pangyayari sa kanilang telepono. Gumalaw ang katawan ng nurse habang kinakagat niya ang isa pang estudyante. Pagkatapos, sinunggaban niya ang iba pang maraming tao. Ang estudyanteng natamba sa lupa ay agad na tumayo. Tumakbo sila papasok sa
mga silid-aralan at nagsimulang kagatin ang kanilang mga kaklase. Naging ganap na kaguluhan ang buong gusali. Itinutulak palabas ng mga bintana ang mga estudyante ng lumalaking grupo ng mga zombie. Walang ideya ang mga bata sa cafeteria kung ano ang mangyayari. Ngunit may makikita silang hindi nila malilimutan. Isang grupo ng mga takot na estudyante ang biglang pumasok sa cafeteria. Tumatakbo sila palayo sa isang bagay na parang bangungot. Nabara ang pasukan ng mga nahuhulog na katawan. Ang mga nakulong sa labas ay biglang bumangga sa mga dingding na salamin. Pagkatapos, dumagsa ang mga estudyante. Kasama ang mga halimaw na uhaw sa dugo sa kanilang mga takong. Nanigas si Nam On-jo sa takot. Natamba siya sa lupa. Pinanood niya ang isang zombie na sumugod patungo sa kanya. Sa huling segundo, tumalon papasok ang kanyang kaibigan noong bata pa siya, si Lee Chi-yong-san. Hinayla niya ang zombie palayo at hinatak siya patungo sa ligtas na lugar. Ngunit ang buong lugar ay parang isang baliw. Sa isang segundo, normal ang isang estudyante, at sa susunod, sila ay isang halimaw na uhaw sa dugo. Paulit-ulit na iniligtas ni Chi-yong-san ang buhay ni Jo. Biglang bumukas ng malakas ang mga sprinkler ng cafeteria. Bumuhos ang tubig mula sa kisame, na lalong nagpagulo sa lahat. Ang silid ay parang isang literal na eksena mula sa impyerno. Chi-yong-san. Sa wakas ay nagawa niyang mabangga si Jo palabas ng bintana. Ngunit ang bangungot ay hindi lamang sa cafeteria. Bawat sulok ng paaralan ay puno ng mga estudyanteng sumisigaw at humahabol sa mga zombie. Napakabilis kumalat ng virus. Samantala, iniiwasan ni Chi-yong-san at An-jo ang mga zombie. Habang tumatakbo sila, nakita nila ang isang maliit na truck na mabilis na tumatakbo sa plaza. Malinaw na lumiko na ang driver. Bumangga ang truck sa isang pader. Ginamit ni Chi-yong-san ang truck para umakyat sa ikalawang palapag, ngunit kahit dito, may panganib na nagkukubli sa bawat kanto. Kumuha si An-jo ng pamatay sunog at inispray ng tubig ang mga zombie. Humiwalay sila para sa baitang 2 hanggang 5. Sa loob, isang grupo ng mga takot na estudyante ang nagtatago. Nakaligtas lamang sila dahil iningatan nilang nakalock ang pinto. Binalaan ni Chi-yong-san at An-jo ang lahat na huwag umalis. Pumasok si Suyak at ang presidente ng klase na si Nam Ara sa bintana. Mukhang sila na lang ang natitirang mga nakaligtas sa baitang 2 hanggang 5. Samantala, si Mr. Lee ay nasa istasyon ng pulis at iniihaw. Ipinapakita sa kanyang resume na mayroon siyang PhD sa biology at nagtrabaho para sa Big Pharma. Tila kakaiba na ang isang taong tulad niya ay nagtuturo sa high school. Dagdag pa, rito, kamakailan ay iniulat niya ang pagkawala ng kanyang anak. Iniisip ng mga pulis na patay na ang bata at si Mr. Lee ang mamamatay tao. Naalala ni Mr. Lee ang katotohanan. Ang kanyang anak ay palaging binubuli sa paaralan. May kakaibang ideya ang siyentipiko. Kumuha siya ng hormone mula sa mga hamster, na nagpapalit ng takot tungo sa purong galit. Napansin niya na kapag ang mga hamster ay takot sa mga pusa, minsan ay napapalo at umaatake ang mga ito. Napagtanto niya na ito ay sanhi ng isang partikular na pagtaas ng hormone. Pininom niya ang hormone, at tinurak ito sa kanyang anak. Ngunit ang eksperimento ay isang ganap na sakuna. Nagalit ang kanyang anak, at nawala ng malay. Kinagat pa ng bata ang sarili niyang ina. Ngayon, nagmakaawa siya sa pulisya na i-quarantine ito. Ngunit walang ideya ang mga pulis kung ano ang kanyang sinasabi. Hindi nila sineryoso ang kanyang mga kahilingan. Sa ospital, ang walang malay na si Ju ay handa na para sa isang pagsusuri. Nang magsimula ang doktor, biglang nagbago ang lahat. Biglang damilat ang babae sa mesa. Nang inig ng husto ang buong katawan niya. Inakala ng doktor na may reaksyon siya kaya tumakbo siya papunta sa makina. Ngunit ang katawan ni Ju ay biglang umikot at naging kakaiba at hindi natural. Sinugod niya ang doktor nang nakangiti. Narinig ng mga tao sa labas ng silid ang ingay at nalito. Biglang sumigaw ang isang doktor para tawagin ang mga pulis. Agad na kinagat ni Ju ang binti ng doktor. Nawala ang lahat sa pasilyo. Habang tumatakbo ang lahat para iligtas ang kanilang buhay. Dahil sa bali ng gulugod, gumapang si Ju sa sahig ng napakabilis. Malapit nang tumama ang virus sa mga kalye sa labas ng paaralan. Pagbalik sa klase 2 hanggang 5, naghahanap ng telepono ang mga nakaligtas. Sa wakas ay nakahanap sila ng isa na hindi naibigay. Ang problema, hindi nila alam ang passcode.
Tumingin si Chung Sang sa bintana at nakita ang may-ari ng telepono. Isa na ngayong pasilyo na parang zombie ang may-ari. Hindi nagamit ang Face ID dahil masyadong sira-sira ang kanilang mukha para makilala. Lumapit si Onjo at ipinaalala kay Chung Sang na hindi kailangan ng passcode ang mga tawag na pang-emergency. Sa wakas ay nakakonekta si Chung Sang sa 911 dispatch center. Sa kasamaang palad, inakala ng operator na ang isang ulat ng kagat ng zombie ay isa lamang kalokohan. Ngunit pagkatapos, parami ng parami ang mga dispatcher na nakatanggap ng eksaktong parehong mga tawag. Sa wakas ay napagtanto nila na hindi ito biro. Agad nilang ipinadala ang mga first responder. Sa pinangyarihan, ang mga nakaligtas sa klase 2 hanggang 5 ay naghihintay pa rin ng balita. Napansin nila ang mga zombie na biglang tumatakbo patungo sa dulo ng pasilyo. Hindi sila nang ahas na lumabas para tingnan kung ano ang nangyayari. Sinubukan nilang tawagan muli ang 911 para sa isang update. Ngunit ngayon, ang mga linya ng emergency ay ganap na siksikan. Iyon ang unang bahagi ng lahat tayo ay patay na. Makakalabas pa kaya ng buhay ang mga bata mula sa klase 2 hanggang 5? Ano ang nangyayari sa iba pang bahagi ng mundo sa labas ng paaralan? Manatiling nakaantabay sa aking channel para sa susunod na bahagi.